Okay na po. Glory to God. Salamat po sa buhay ni Tita Ai. So, na-catch niyo po yung, yung message ng First Peter. Ang First Peter po ay letter ni Peter. Siyempre. So, letter po yan sa mga exile. Ang ano po kasi, naalala ko share ko lang yun. Sinabi nung teacher namin sa Bible School, nag-try to break down ng First Peter. Ang sabi po nung teacher namin, is if you will try to look at the letter of Peter, makikita niyo yung hope na binibigay niya. Kasi remember, Peter almost, left the Lord eh. But he never fall away. Kasi dahil sa pinanalangin siya ng Lord, diba, number 1. Number 2, it is because of, nasaksihan niya yung resurrection. And he returned to the Lord and he died, diba, na hindi nga niya kaya mamatay. Is the same ng ating Panginoon. Which is yun yung prophecy sa kanya. So what we can see sa letter ni Peter is idinideclare niya doon na regardless of his past, God was able to mend everything. So, makikita niyo sa First Peter. Kaya sinasabi niya lagi dyan, endurance. Kasi nung time na yun, there's a persecution, yung First Peter. Okay. So, makikita ninyo yung para makarelate yung mga tao na siya nga tinalikuran niya ang Panginoon. Ano ba yung iba nararanasan persecution because of faith. Pero siya, almost talikuran niya yung Panginoon, di ba? Nag-curse pa nga siya eh. Pero, hindi siya nag-fall away. Nakabalik siya sa Panginoon. So, makikita natin dito yung grasya ng Lord na kahit nga sa Kanya, binigyan siya how much more ng iba. So, yun po. Just want to share just like, nung background ng passage ng First Peter. Kasi, First Peter yung natin ngayon eh. Di ba po? So, mas maliwanag siya kung babasahin siya yung First Peter 1. Kasi nasa 2 tayo eh. Yung pinaka niya, yung sa 1 as in, yun yung pinaka maganda niya. I mean clear siya. Opo. So thank you po Tita ay sa devotion. So before po tayo mag-start, we will pray. So I will lead the prayer. Father God in heaven, we thank you for this morning, O God. We honor you, we give you praise, O Lord. And forgive us and cleanse us from all our sins, O Lord God. We just pray, Father, that you continue to ready our hearts, O Lord, before you. Although some of us are tired physically, emotionally, and mentally, O God. But we believe, Father, that through the power of the Holy Spirit, O Lord, you will help us, O Lord, to get through these seasons of our lives, O Lord God. And through your word, O Lord, equip us to understand more of Leviticus and see more of Jesus and less of us, O Lord God. So that we will serve you wholeheartedly, so that we will serve you with holiness and uprightness, O Lord God. Even regardless of someone is looking or not, O Lord, you will always help us, O Lord God, to walk with you, O Lord God. We honor you and we give you praise, O Lord Jesus. Okay. So ang po namin, para po dun sa iba po na hindi na kaka-attend before, ang po namin kasi is about sa Leviticus. Ayan. So, ano ba yung kahalagahan ng Leviticus? Bakit sinulat yung Leviticus? Parang hindi yata ito yung... Dali lang po. Ito po yung po. So, pinag-aralan po namin is yung sa first part, yung sa is bakit ba kailangan aralin Leviticus? Kasi pag binasa natin yung Leviticus, di ba parang siya, nakakamagulo. So why do we have to study the Leviticus? So pinag-usapan natin yung sa part na yon na we see more of Jesus. It represents tawag dito, yung foreshadow ng ating Panginoong Jesus. At makikita po natin dito na ito po yung tinatawag natin na kung titingnan natin theological terms, parang tinatawag to na mini Garden of Eden. Okay, mini Garden of Eden. Just like the Noah's Ark. Diba? Noah's Ark is also called the Garden of Eden because Garden of Eden represents salvation and fellowship with the Lord. Okay? So, yun po, napag-usapan naman natin yung second part, yung... Teka lang po. Teka. Pinag-usapan din natin what is the book of Leviticus all about. Tama po.
Teka, parang mali. No, where does the nabuksan ko na Leviticus slide. stands? Mali, wait lang po Mali na nabuksan ko na slide. Nasa 3 na po tayo. Mali yung nabuksan kong slide. Wait lang po Ay, pwede ka tumagigil kayo. Hindi ko lang po. Ate Joy, palabas-labas po ko eh. Ah, Sige po, magkain. Ito. Ito na. Mali na nabuksan ko. Okay. Wait lang po Ay, nawala. Ay, nasa po. nakakit mo? Ayun, ito po. Okay po. So, ito, balik na tayo sa overview. Ayan. So, nandun na tayo sa, tapos, ito po yung overview, no? Kasi pag, ano lang po to, yung parang, partly parang summary siya, tapos afterwards, i-breakdown siya. So, first part, why do we have to study the book of Leviticus? The second part is, where does the Leviticus stands? Okay, we're talking about the Leviticus. Ano ba yung stance niya sa Pentateuch? At para saan ba siya? Ano yung itsura niya sa loob? So may picture na nandun sa taas. You can try to check doon po sa hindi pa nakakaano. Para may papasok na isa. Teka lang, admin. Ayun, nakapasok si ate. Ayun, nakapasok na. Okay po, so nasa pangatlo na po tayo, no? Pag-uusapan po natin is about nasaan yun? Ayan. Pangatlo na po tayo. So what is the book of Leviticus all about? Ayan. Para saan nga ba itong Leviticus? Napag-usapan na natin yung mga other things. Ngayon sa pangatlo tayo, no? Ang pinaka-theme po kasi ng book of Leviticus, sige, basahin natin, no? God desires us to live in His presence and gracious to make His way to us, the glory of God in His holy presence, to enable us to live. So, kaya sinabi dito, God desires us to live in His presence because it will never be a desire of human to come before God. It will always God who initiates, even in our salvation. Katulad nung binigay ko na example last time, anong binigay ko na example? Yung sa Garden of Eden, nung kinain nila yung tree of knowledge of good and evil, sino po ang naghanap? Si Lord. Okay, wait, note. Sino ang naghanap? Si Lord. Sumagot ang tao, pero lumabas pa yung mga tao. Hindi, kasi naramdam nila. Ngayon ang sabi ng Diyos, gagawa siya ng covering. Sinong gumawa? Si God. Siya ang nagawa ng covering. So may kita po natin dito mga kapatid that even though God is the one who judges, it will never be man who would initiate. Kasi dapat alam nila na ginawa nila yung kasalanan, ba't hindi sila lumapit sa Lord? Nung nakita na nila, naramdaman nila na naglalakad na ang Lord sa Garden Eden, anong ginawa nila? Natago sila. Pero it was never them na dapat lumapit sila, na humingi sila ng tawad. Wala sa heart nila, by nature, na humingi ng tawad at lumapit sa Lord. And that's why salvation is necessary. That's why kaya nga po pagdating sa Leviticus, nandito yung pinaka-actual na nagsalita ang Panginoon verbally kay Moses. Okay? At sa mga tao. Okay? So makikita po natin dito mga kapatid na kumbaga parang makikita natin na ang Diyos ang lumapit sa ating Panginoon. Ang Diyos ang lumapit sa mga tao. Okay? Kasi may desire po ang may desire ang Panginoon. God desires us to live in His presence. Okay? And to be gracious. Bakit kailangan grace? Grace is something that you don't earn. Okay? And at the same time, pag sinabi natin mercy, you deserve to be punished. Diba? Pero ano ginawa niya? You're given grace, you're given mercy. So, kaya sabi dito, it is the grace of the Lord na siya yung lumalapit. Okay? Grace po ng Lord na siya ang lumapit. Grace ng Lord na siya ang bumaba sa lupa.
Okay. So pag nakita natin, pag sinabi natin, who is the representation of grace? Jesus, di ba? If grace is a person, he would be Jesus Christ. So Jesus is the actual and the very manifestation of grace. Kumbaga yun yung ultimate manifestation ng grace in the life of Jesus Christ. Okay? So, kaya sabi niya dito, the glory of God in His presence to enable us to live. Bakit? Pag natandaan nyo nung bumaba yung glory sa Leviticus, ano nangyari? Nung bumaba yung glory sa Leviticus, nasa ano pa lang pala siya. Teka. Mali nga ako nga. Ay guys, mag-ano ka na ng Bible? So, yun yung yun yung makikita natin, no? Yung glory kasi nga ng Lord, katulad ng paulit-ulit na sinasabi ko, yung glory po ng Panginoon ay, what we call this, hindi ang kaya sustain ng tao. Kaya nga nang bumaba yung ating Diyos, si Lord, ano yung binitawan niya? Binitawan ba niya yung pagiging Kristo niya? Binitawan ba niya yung pagiging, pagiging divine niya? Lagi natin tatandaan, ang ating Panginoon ay 100% God, 100% na tao. So, anong binitawan ng Lord? Glory. Kaya nga sabi niya, nung siya ay mamamatay na, nung siya ay on the way na sa passion, di ba, papapasok na siya dun sa sa way na siya na pupunta dun sa ano nga ba yun, yung Gethsemane, di ba, mag-aano na siya, kasi dun na yung start nun eh. Anong sabi niya? Lord, I will glorify you so that you will return to me the glory. Kasi nawala yung glory niya. Tandaan natin na kung si Jesus Christ naging bumaba dito at nala niya yung glory niya, walang makakatingin at walang makakasurvive. Kaya yun na tinatawag sa theology na hypostatic union. Meaning, binitawan niya yung pagiging yung glory niya, naging tao siya, nag-submit siya sa Diyos Ama. Okay? Pero may kita natin dito yung representation ng ating Panginoon that katulad no sa sa Leviticus, katulad sa tabernacle, inano niya yung glory niya para yung mga tao makalapit sa kanya. Okay? So makikita natin number 1. Ano ba yung Leviticus? What is the book of Leviticus all about? Number 1 is to live in God's presence, katulad no sinabi ko kanina, no? So sabi ganon, to live in God's presence, ano po ba dapat? We have to approach through sacrifices. So, ano yung nakikita natin sa Leviticus chapter 1 to verse 7? Ano yung mga sacrifices? Di ba ang dami? May burnt offering. May grain offering. May sacrifices din po, mga kapatid, regarding sa kasalanan na sinadya at kasalanan na sadya. Okay. So, makikita natin dito na may sacrifices sa lahat ng gagawin. Even yung high priest, nagsasacrifice siya every year for his sin and also for the sins of the whole Israel. So may kita po natin dito that before you approach God, before you approach the holiness of God, you have to offer sacrifices. Katulad po nung nangyari sa garden. May sacrifice. So may kita po natin dito, kaya po siya tinatawag na prescriptions. Kasi meron po yung tinatawag sa Bible na descriptive at saka prescriptive. Meaning descriptive, dinidescribe ko lang. Diba? Didescribe ko lang na ganito yung bagay. Hindi siya law. Pero pag prescriptive, law yun. Ito yung dapat mong gawin. Okay, so nag-gets po ninyo. It is prescriptions. Kailangan po ng Lord na may offering. Bakit? He is a holy God. Kailangan may offering because you cannot just go in His presence na parang katropa mo lang hindi mo siya nire-respeto. So, God is divine and He needed offering because you are unholy and He is holy. Okay? So, prescription po yun. Kailangan ng offering. Kaya nga si Lord, pinatay niya yung hayop pang-offer kay Adan. Bakit pwede naman siyang humarap? Kasi kung pinaharap niya at maaari baka namatay yung dalawa. Hindi natin alam because it's not written. Pero kailangan niyang gawin yon kasi alam niya na yun yung dapat na gawin.
Because when you come to, anyone who would come in his presence, definitely will have to have an offering. So, bakit kaya kailangan, no? Sabi dito, ay, teka lang po. Tumunog na naman siya. Sabi po dito, bakit kailangan ng ng offering? Why such an emphasis on offering, on sacrifice? Number one, ano po yung reason? The reason is, katulad ng sinabi ko kanina, the reason is about sin. Di ba nandiyan po? The reason is about sin. God is holy and righteous. We're not talking about two sins. We're talking about sin. Single lang po yan, no? Kinain nila yung prutas, pinagbabawal na prutas. Yun lang naman talaga eh. Hindi naman sinabi na nagkalat sila dun sa garden. O, di ba? Wala naman sila. Yun lang. Bakit? Bakit yung nagkasala sila doon nung kinagat nila yung prutas? Kasi may utos. Remember that there is no prescriptive without any thing na kailangan mong sundin. There is no command, there is no sin without command. That's why transgression happens when you when you rebel sa command. Paano malalaman ng Lord na susunod ang tao? Kung walang command. And at the same time, kung hindi niya inutos yun, kung kinain ng mga tao yun, ay kinain nilang dalawa yun, magagalit pa ang Lord? Hindi. Kasi walang utos. Ibig sabihin, pwedeng kainin. Okay. So, yun po, no, makikita natin dito the emphasis of sin in our lives. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kaya when you try to share the gospel, hindi mo pwedeng puro grace. We're not hard for grace. Pag nag-share po kayo ng gospel, i-emphasize niyo yung sin ng tao. I-emphasize ninyo na kailangan ng grace. Why do you need grace? Why do you need grace? Because you are sinful. Sabi dito, we are sinful. We are all sinful. You have to define grace with judgment and righteousness of the Lord. Why? Because when you try to look at yourself, makikita mo na makasalanan ka, you would know the cost that you have to surrender everything, all your life to the Lord, and surrender your life to God. Bakit? Bakit mo i-entrust bakit ka magtitiwala sa sarili mo? Why would you trust yourself if you yourself knew na hindi trustworthy ka kasi makasalanan ka? So you have to emphasize sin, and that's why in Leviticus, it is emphasized. Nakaano talaga siya, kumbaga broadly siya, no, na napakahalaga ng offering. Kaya nga may tabernacle because of the offering. Tama, aside sa presence ng Lord, kailangan may offering. So sabi dito, how can a sinful man approach holy God? Yung katulad ng binanggit ko kanina, there should be animal sacrifices. Okay? Kasi po, may Genesis, yung katulad na sinabi ko kanina, there's a death of an animal to cover them up. Meaning to cover the guilt and the shame ng tao. So, makikita po natin dito, representation po ng sacrifice sa sa Book of Leviticus. Number 1 is atonement. Naririnig niyo po ba yung atonement? Madalas gamitin niya ni Paul. Remember, Paul is a Pharisee. Okay. So, Pharisee siya. Was a Pharisee. Sorry. So, was a Pharisee and he knew about atonement. Kasi, siya, no? Of course, magaling si, Paul, no? Student siya ni Gamaliel. So, may kita natin dito na alam niya yon. Ngayon, kinonect niya yung atonement ng Leviticus, kinonect niya kay Jesus Christ. Okay? Sino bang gumagawa ng atonement? Ang gumagawa po ng atonement sa kanila, sa utos ng Panginoon, ay ang mga priest. Okay? The priests will make it. Ang ibig sabihin po kasi ng atonement is act one man. Okay? Pag inano po natin yan sa original context niya, ang ibig sabihin po niyan is a substitute will bear as a substitute for the sin. Animal sacrifice. So, ibig sabihin, ganito po, no? Di ba kapag nagkaroon sila ng Day of Atonement or ng atonement, may isang mapapalaya, may isang sinasacrifice. Yun po yung ibig sabihin nun, no? So, makikita natin, there's a substitute na magbe-bear ng kasalanan at yun yung magiging substitute. Yun yung tao na, yung hayop na yun na inosente na wala namang ginawa sa kasalanan mo. Diba?
pero siya ang mapaparusahan para magkaroon ka ng kalayaan. So, ganun siya, no? Kaya sabi dito, makikita natin dito pa lang sa atonement, number 1, of course, the priest will make it. It's also a substitute, and also sabi dito, in the Bible, it is always God who provides. Okay? So, who provided all the sacrifices, all shall be without blemish and costly. To see our sins is costly. Why did Jesus got mad? Or nagkaroon siya ng holy anger nung nagpunta siya sa temple at nakita niya yung mga nagbebenta? Bakit? Kasi it nullifies kung bakit kailangan magkaroon ng offering. Kasi bibili na lang sila eh. Hindi na costly sa kanila yon. Ang inutos sa kanila, ibibigay nila ng galing sa kanila. Flock nila. What else? Walang blemish. Pwede namang pag walang blemish, sabihin, magandang quality. Pag binenta nila yun, maganda yung presyo. Pero isa-sacrifice nila yon sa Lord. Why? It will cost them something. That's why when we believe in the Lord, there is a cost of discipleship. We have to carry the cross and follow Him. So may kita natin, we have to see that the sins is costly. May sacrifices dun sa tao. Ang Diyos na nag-provide ng flock, lahat yon pinrovide niya. Pero ang gusto ng Panginoon, i-offer niya yung costly para makita niya na ganun kabigat ang kasalanan na ibibigay niya sa Panginoon at isosurrender niya at lilinisin ng Diyos. So nakita po ninyo why Jesus Christ got mad dun sa temple. Kasi wala na pong cost sa kanila. Magbabayad na lang sila. Pag marami silang pera, mas maganda yung makukuha nila. Pero walang cost yung sa kanila. So, hindi nila naintindihan yung kahalagahan ng offering. Okay? And then what else? So, sabi dito, sacrifices can be offered also for unintentional sins. Katulad ng sinabi ko kanina, no? So, merong intentional at saka unintentional sins. Okay? And then, ano po yung pinakamatindi? No? Sabi dito, sin must be dealt with blood sacrifices. Bakit kaya, no? Bakit kaya kailangan ng blood? Actually, iaano natin sa first part about offering yung first part natin. Pero ba't kailangan ng blood sacrifices? Blood represents what? Life. That means life must be given for life spared. Gets nyo? Life for a life. Binigay mo yung buhay ng animal na to. Pag nakita mo yon na tumatagas, makikita mo na dapat ikaw yun nandoon. Pero nagkataon, in-spared ka. Kaya meron po dyan na kapag meron silang burning altar na nakikita ng tao habang hinihiwa po yung hayop and there's a bloody knife. Makikita nila na hinihiwa at tumuturo yung dugo ng hayop. Para makita nila mismo kung gaano katindi ang kasalanan na ginawa nila na kung dapat sana sila yung pinapatay at hinihiwa ng time na yun. So, ganun po yung, ganun siya ka-intentional. Sin must be dealt with blood sacrifice. There should always be a blood sacrifice, life for a life. Okay? Para ma-spare ang buhay ng tao na to, kailangan may mamatay na isang hayop. Okay? So, second thing, ano po yung pangalawa? Ano ba yung ibig sabihin ng Leviticus? We have to approach to God, mediator, or kailangan may mediator, di ba sa Leviticus 8:10? Sino tinatawag na mediator dito? Yung priest, yung mga priest, at yung high priest once a year. Okay. Sabi dito, there's an ordination. Remember, na, kung natatandaan ninyo, if I'm not mistaken, kung Exodus yata yun, na merong mga taga-Levito rin yata, na nainggit kina Aaron. So, eto mga Levito, nainggit kay Aaron sa pamilya nila at gusto nila, dapat pati din daw sila. So, ano nangyari? Nagalit ang Lord. 'Di ba? Kasi ang inappoint niya na linya ng priest ay sa linya ni Aaron. So, may kita natin dito, may inordain talaga ang Lord. May inappoint siya na mediator between God and the people. Okay? And they are the ones who will deal with the altar. Sila yung hihiwa. Tapos, ano po sila?
Sila yung mag-o-offer, sila yung mag-burn, sila yung magsa-separate ng mga parts. Okay? So ano makikita natin dito? Kahit po itong mediator na to ay mediator between God and people, hindi sila ligtas. Kasi every year, kailangan nila mag-offer, etong high priest, kailangan mag-offer once a year para sa kasalanan din po nila. Okay? So, ano pa po yung God mediator? O yung mga priest or yung high priest? Representative of the people. Kaya nga kailangan niya mag-offer eh. Lalapit siya. Ano pa? Teachers and administrators to God's people. Meaning, sila yung nakakaalam ng law, sila yung dapat nag-share ng salita ng Lord sa mga tao. Remember, ano nangyari? Kung natatandaan ninyo, ano yung mga naging problem sa anak niya? Sino nga ba to? Anak ni... Sino yung mataba sa Bible? Yung obese na ano? Yung nag-ano kay Samuel. Kalimutan ko tuloy. Nagmagaling utak ko. Andali. Yung nag-ano kay Samuel. Sino yun? Si Judah. Nag-ano kay Samuel, yung mentor ni Samuel. Yung nag-ano kay Hannah na lasing ka ba? Kalimutan ko sa teka. Nakalimutan ko yung pangalan nung ano na yun. Sino yun? Sinapo ninyo sa Book of Samuel. Alam namin by Christian, work. di ba? Yung nagtanong. Yeah, si Eli. Yeah, si Eli. Thank you. Yeah. So, Eli po. Scholar Eli. talaga. Bible scholar. Galing ng Google. Kabisado niya yung Bible talaga. Cover to cover. Yeah, si Nasa Eli. ano kasi, sabi na So remember, ano nangyari nun sa anak ni Eli, di ba? Naging masama yung anak ni Eli. Nag-compromise. So ano nangyari? Pinarusahan sila. So ibig sabihin po, yung mga high priest pala ay hindi sila perfect. Okay? Hindi sila perfect, hindi sila walang blemish. Ano pa po? Hindi nila misa nagagawa yung dapat na trabaho nila. Noong time ni Jesus Christ, anong ginagawa nila? Miski dapat sila yung nagpatunay na si Jesus Christ ay ang Messiah, anong ginawa nila? Up to the last point, na nabuhay ang ating Panginoon, gumawa pa rin sila ng storya at brinay pa rin nila yung guard. Okay, so, ganun po katindi na nabubulag ang high priest because of their position. Pero the high priest itself, ay themselves, yung position ko na yun, binigay yun ng Panginoon for a representation. Di ba? Remember who is the perfect high priest? Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ, when He offered, because He is the representative of the people to the Lord. Siya yung naging mediator. When He offered sa harapan, sa presence ng Lord, kailan nangyari to? Sa cross. Ano sabi niya? My God, why have you forsaken me? He offered Himself to God the Father and He carried all our sins. Kaya tinalikuran siya ng Lord. Meaning that He is the perfect mediator kasi siya mismo ang nag-carry, siya mismo yung naging blood sacrifice. That's why He have to die. Kaya nga po, tinanggihan niyang naalala niyo yung dapat nilalagyan siya sa bibig tapos may halo yun na hyssop. Di ba yung hyssop ay para siyang may analgesic effect. Hindi niya tinanggap yon. Dalawang beses yata siya dalawang beses na yung tinanggihan. Bakit niya tinanggihan yon? Kasi He want to bear all the sins of the world without any means of analgesic. Dinala niya lahat yon. Hindi siya uminom ng Panadol. Okay, hindi siya uminom ng ibuprofen. Kinary niya lahat ng pain na naramdaman niya. Kasi kailangan niyang dalhin lahat yon nang hindi siya nandaday. He doesn't want to cheat His way on the cross. He wanted to die 100% to carry our sins. And that is the purpose of having a mediator. The human mediator is just a representation of what Jesus will do and has done on the cross of Calvary. Because He is the perfect high priest. Okay po. Lumapit siya sa presence ng Lord, dinala niya yung sarili niya, at yung dugo niya yung pinambayan niya. Kasi hindi niya kailangan mag-atone para sa sarili niya. Hindi naman siya makasalanan eh. Pero dahil
wala siyang kasalanan. Pag nagkaroon ng Day of Atonement, kailangan po na merong i-offer para sa sanlibutan. Tama. Kasi wala siyang kasalanan. So, sino i-offer niya? Sarili niya. Para maging pambayad sa kasalanan ng sanlibutan. That's why sabi nga ganon, once and for all, Jesus Christ died for the sins of the world. Okay? So, may kita natin. The third part is, approach to God. When we approach to God, we must be clean. Siyempre, kapag makasalanan ka, hindi ka malinis sa harapan ng Panginoon. Leviticus 11-16 yan, kasi we're talking about overview pa lang, no? Sabi dito, kaya makikita po ninyo dito, there are skin diseases. Pwede din yung tingnan yung 11-16, no? Yung mga dapat gawin, mga dapat dalhin, or kung paano dapat gawin kapag may mga skin diseases ka. Yung mga skin diseases like leprosy. Okay? Or anything na white, na nag-change yung color. So, may mga ano doon. Nag-i-inspect. Sino nag-i-inspect? High priest. Okay. Nag-i-inspect po high priest. Skin diseases. What else? Discharges. Okay. Ano pa po? Unclean and clean animals. Tingnan niyo po itong apat na to. Saan ninyo nakita to? Etong apat na to, aside sa Leviticus, saan ninyo nakita na pinagaling? Ito mga to. In the time of Jesus. Diba? Remember, Jesus Christ is the high priest. Okay? Jesus Christ is the high priest. When the high priest is trying to check yung discharges, skin diseases, unclean or clean animals, hindi nila hinahawakan yun. Bakit nila hindi hinahawakan? Titingnan lang nila, inspect lang naman ang ginagawa, di ba? Ang word na ginagamit is inspect. Hindi sinabi touch. Bakit? Kasi kapag ang high priest umawak, ano mangyayari? Mahawa sila. Magiging unclean sila. Sasama sila dun sa labas. Patropa na sila, outcast na sila. Sabihin sa'yo, ikaw kasi ba't mo ako hinawakan? Diba? So, may kita natin dito na may skin diseases, discharges, and clean animals. Those are the situation, those are the conditions ng mga tao or even to mga hayop na to para maging unclean sila. Okay? Remember, ano yung sabi nung leprotic man nung pinagaling siya ng ating Panginoon? Nangihingi siya ng mercy sa Lord. Ano sabi niya? Nung nangihingi siya, make me, if you are willing, make me clean. Hindi niya sinabing, heal me. Make me clean. Kasi kapag unclean po, pag binasa ninyo yung 11-16, ano nangyayari? Outcast sila eh. Kaya marami po sa Old Testament na leprotic man, na nandun lang sila sa labas. They're outcasts of society. Yung babae na nagkaroon ng discharges, na humawak dun sa dulo ng Lord. Takot na takot siya, di ba? Nung tinawag ng Lord. Bakit? Napagaling siya eh. Ibig sabihin, hindi na kaya ng sakit niya at yung uncleanliness niya, yung presence ng Lord. Because God is above all things. No one can make Jesus unclean. Okay. So that means that Jesus Christ, being the high priest, is far greater than the high priest of human being and Israelites. Because high priest, kapag nahawakan sila, they will be unclean. But Jesus Christ, as the perfect high priest, He will never be unclean. And His cleanliness, if you believe in Him, will be transferred to those people who needed cleaning. Okay? Needed cleansing. Sorry. So, may kita natin dito na ganun po yung kaya ginawa to ng Lord eh, in-specify sa gospel. Remember, when we try to look at the Bible, there are things na mga subtle areas, okay? Hindi natin maano yan. Pero may mga clear na binibigay, minsan descriptive pa, yung story. Bakit? Kasi mahalaga po yun, para maintindihan natin. There are times yung Lord nagpapagaling, hahawakan niya yung kamay. Diba? Tama? May time naman, na ano pang gagawin niya? Yung sasabihin lang niya, get out, lalo na yung sa mga yung mga tawag dito, yung mga possessed, 'di ba? So ano makikita po natin dito? God can only clean or cleanse those who are unclean sa presence nila. So ano pa makikita po natin dito ang ating Panginoon? He can make something new. And just like in Genesis, remember, when you try to read the book of Genesis, God created
the world from out of nothing into something. And then what happened? When there is a creation in between the Genesis, ano nagkaroon ng problema? Ang pamilya ni Jacob. Tama. Nagkaroon ng problema ang pamilya ni Jacob. And then what happened? Afterwards, in the life of Jacob, in the life of Israel, Israel na siya, di ba? Nakipagpunong braso na siya. Nung nakipagpunong braso siya sa ating Panginoon, na-discover niya, nakita niya yung fragile na ano niya. No? Kasi si Joseph, tama? Yung nangyari din kay Joseph. Pagdating sa dulo, makikita ninyo, ano nangyari? Nagkita-kita silang pamilya sa Egypt at nagkaroon ng pag-aayos. Because God is a God of order. When the presence of the Lord is in the midst of His people, kapag nag-a-align ka sa salita ng Panginoon, orderliness will always follow. You become something new. Okay? So makikita po natin dito na ang ating Panginoon, yun talaga lagi yung way niya. It's always in the way of life. Nga lang of course the imperfections ng mga tao. Kaya nagkakaroon ng ng problema Nagkakaroon ng divisions, nagkakaroon ng ganyan. Kasi may mga selfishness, may mga ego na pinapairal within the community, within the church, even within sa work, di ba? Pero even sa Christian community, may mga ganyan. That's why there is misunderstanding. Tama? Pero kapag inallow ng isang tao or those party to surrender their life and admit their mistake, katulad na nangyari sa buhay nila Jacob, di ba, nagkaroon ng transition sa pamilya niya. Paano natin nalaman? Kasi nung time na sabi ni Joseph, tinest niya, di ba, kukunin ko tong isa ng kapatid. Ano sabi ni Judah? Ako na lang. O, di ba? Nagbago sila. Kasi nakita nila yung effect na ginawa nila sa tatay nila. Nakita nila yung kasalanan nila from the past and they want to amend it. Nung tinest sila ni Joseph and they are really loving na sila na kapatid before he revealed himself, ginawa niya yung test na yun and they passed. Why? Because throughout those years, nakita nila yung effect ng kanilang magulong buhay. Yung inggit nila, yung ganito nila, yung selfishness nila. And then Joseph revealed himself to them. At pagdating sa dulo, nagkaroon ng orderliness sa family nila. So may kita natin, God is a God of order. Okay? So sabi dito, God instituted this law for the Israel to approach Him appropriately. Kasi kailangan nga tayo malinis. Tama? Tayo dapat ay malinis. So all persons and objects have statuses. So sabi dito, kapag unclean, ibig sabihin, it's not just moral, but a ritual uncleanness. Okay? Pag clean naman, pag dineclare na ng high priest, fit for God's presence within the camp. Naglalakbay po sila nito Ibig sabihin, kapag ikaw po ay unclean, nandun ka sa labas. Vulnerable ka sa mga hayop. Wala kang pamilya. Paano ka kakain? So para kang estranghero sa sarili mong bayan. Imagine mo yon. Hindi ka pwede pumasok, hindi ka pwede makita family mo. Unless lalapit sila ng malayo sa'yo, aabutan ka. We don't know the setup ng mga time nila, no? Pero may kita po natin dito, yung mga unclean, nandun sila sa labas ng camp. They are vulnerable to wild animals. What else? Wala silang food. At ano pa, syempre sa kanila, nung time na yan, sinasakop. So, pwedeng patayin sila. Okay? Ng mga vulgar. So, we don't know. And then, yung third na level is holy. Meaning, yung mga nandun sa loob ng tabernacle, mga holy equipment yun. Remember that in Old Testament, meron ding hari na nagtry ilabas yung mga holy things at yung anak ni Nebuchadnezzar. Di ba nagpalabas siya ng mga gamit ng tabernacle, ng temple. May temple na di ba? Pinalabas niya yung mga gamit. Ano nangyari? Nagalit sa kanya ang Lord. Nagsulat sa pader ng Panginoon. So, ano makikita natin dito? May mga holy things na nagbibilong lang at ginagamit lang within the temple. Okay, within the tabernacle. So, may kita po natin dito yung difference ng ng clean at saka uncleanliness. Ang representation po ng clean it means life. Okay. And then, ang representation po ng uncleanness, it represents death.
Okay? So, ano po makikita natin dito? Kaya po sila binibigyan ng ganun na rule that they must be clean in the presence of God because God must distinguish Israel from the nations because the other nations, what are they doing? They have pagan worship. Diba yung latter part na anong ginagawa nila? May mga prostitutes. And you know the world create their own God. Tingnan nyo dito, sa Old Testament, makikita ninyo na nagkikreate sila ng God para sa agriculture. God para pagpalain sila. God para magkaroon sila ng fertility. God para sa ganito. Kasi, they are creating their own God para sa favor nila. And even, tingnan niyo yung mga Roman gods at saka mga Greek gods. Ano para sa yon? Greek gods para sa love. Gods para sa ganito. At yung story ng mga gods nila, mga kapatid, ano mapapansin nyo sa story ng gods nila? Manipulative. Pupunta sa lupa. Tapos mapapanggap na tao. Di ba? Naging anak si Hercules. Venus. Si Poseidon, di ba? Yung mga, maganda siya panoodin sa palabas. You know, I love yung mga ganun before, no? Pero, pag kung titignan mo yung background niya, manipulative yung mga gods nila. Kasi, manipulative din yung nagkikreate ng gods na yon. So, makikita natin dito, sabi ng Lord, no, we are different. You are my possession. You are a chosen people. You should live a holy life. And you should live a clean life. Okay? So, sabi dito, what was clean are the things that fits to heaven. Meaning, kaya po yung sinasabi natin na holy things that belongs to God alone, nandun po siya sa mini Eden. Or yung tinatawag natin na tabernacle, or yung mini heaven. This represents life. Okay? And then, what else? Separates God people from this world. Tama, nagsiseparate talaga. Mga kapatid, sinong chosen nation na in-extend ng Lord? Chosen nation, tayo, Israel, di ba? In-extend kanino sa atin? Mga kapatid, hindi ni-reject ng Lord ang Israel. They are still the chosen nation. Pero when it comes to salvation, pag di sila naniwala sa Lord, they will still not be saved. But they are still the chosen nation. Okay? At nung nireject nila si Jesus Christ, in-extend sa ating Gentiles. We are the branches. Okay? So, yun po, no? So, may kita natin, nare-relate po ninyo. That's why Paul said, we are the chosen nation. Ay, Peter pala, no? Just what Peter says, we are the chosen nation. Kasi, sineparate tayo ng Lord. Okay? Separate God's people from this world. What else? Tanong na pala to, no? Are our lives separated from the world that defiles us? So, kayo lang po makakasagot nun. So, makikita po natin dito, mga kapatid, He calls us to be like Him. To be blameless and to be holy. Okay? Ako na wala. Teka lang po. Nawala siya. Oo nga. Nawala na yung ano. Yan. Tapos, ano pa po? Ano pa po mapapansin natin sa dulo? We must be holy. Sige, basahin mo lang po. Ayusin ko lang. Oo nga, i-check ko to. Noong nakaraan wala akong oras sa akin. We must worship Free as na God yun. alone. Ano, free. Nagbibilin. Nagawa ko ulit ng bagong mga ate. Or 1 hour lang minsan. Noong nakaraan naman wala naman yung sa akin. Oh, minsan. May time na Nakakalusot. ano, no? Nakalimutan nila ikat. Kagaya nung kay Kyle dati, nakapag sa church. Pasok na. Maka-premium. Mm. Naka-premium by bayad. Titig Bayad sila, no? kasi yun. Sabi nung nakita. Minsan, hindi na pupunta. Minsan di siya napupunta. Last time. So, yun nga Sa po, no? church. Mm. Mm-mm. Wala kasing wifi. Teka. God does not rule us to unclean. Doon na tayo sa last part. Ano sabi ko dito sa last? We must be holy. We must be holy. So, may kita po natin dito yung kahalagahan ng holiness. Ayan.
So sabi po dito, bakit nga ba Of course, God is a holy God, tama? Kaya kailangan ng holiness. So napakahalaga po, no? Kailangan natin ng holiness sa sa buhay natin. So sabi dito, God does not move us to unclean to clean, but He wanted us to be holy. Okay? What else? Basahin nga natin. Holy means completely devoted to Him and to God. Diba? Hindi po pwedeng 95%. Wala pong ganon. Okay. Kahit 99.9, wala pong ganon. Sa ano lang po yun, sa screening lang yun. Pero Safeguard pa yun. 99.9, wala pong ganon ha. Pag nag-serve tayo sa Lord, it's either we are devoted to Him or we are carnal. Okay? Pero ang calling po talaga natin, kaya natin inaaral to, para makita natin na ang tinatawag niya talaga sa atin ay tayo ay maging banal. Lumakad na may kabanalan. So ano pa po, may kita natin dito, our need for holiness because God is holy. Okay? Sabi niya dito, I am the Lord your God, so we needed holiness in our life. So, di ba sinasabi ng ating Panginoon yung na He is God and He is holy, so kailangan din natin ng kabanalan. Bakit? Kasi anak niya tayo eh. Pinili niya tayo. Okay po. What else? Holiness becomes a negotiation now to modern churches. True, di ba? Para anong nangyari? Okay lang yan. Mag-compromise ka. Pero ang salita ng Panginoon po hindi nagbabago. Ang standard ng Lord hindi nagbabago. Okay? Lagi nating tatandaan, ang holiness is not a negotiation. It is prescriptive ng Lord sa buhay natin. Okay? Bilang isang anak ng Diyos, tayo po dapat ay lumakad na may kabanalan. Pag sinabi pong lumakad ng may kabanalan, ibig sabihin, kahit wala pong nakatingin, pinapamonitor mo sa Holy Spirit yung buhay mo. Mga kachat natin, kahit single tayo or kahit married tayo, yung mga binabasa natin, pinapanood natin, napapamonitor natin yan sa ating Panginoon, sa standard pa rin ng ating Lord. So may kita natin dito, even yung mga speech natin, yung relational natin, way na makikipag-usap natin, yung character natin, yung attitude natin. That is part of our worship and holiness. Okay? Sabi dito ng ating Lord, you shall be holy because I am holy. Kaya nga niya in-offer na magkaroon ka ng offering para makalapit ka sa kabanalan niya at makita mo kung gaano ka tindi ang dapat mong makita mo kung gaano ka makasalanan at gaano mo i-need yung kabanalan ng ating Panginoon. What else? Kaya nga sabi ng Lord, love your neighbor. Why? Because it reflects God's character. Bakit kaya Di ba ilang beses ko sinasabi dito, there are, ano yung tinatawag ko na, ba't gano'n, nakakalimutan ko. Nahirap ng ganitong walang tuhol sa dali. Signs of aging. Nakaganti si Ate Claire. So, meron po kasi meron kasi character ang Lord na pwede mong mamana. Oo. Madalas ko sabihin sa inyo attributes ng Lord na pwede mong mamana, di ba? Yung tinatawag na communicable. Okay. So there are communicable attributes ng Lord na nung nakilala natin ng Panginoon, naniwala tayo sa Kanya, sinurrender natin yung buhay natin, ano mangyayari? Nagiging loving tayo. Character ng Lord yun. Mahaba pasensya natin. Forbearing, long-suffering, what else? Ano pa? Ano pa yung mga character ng Lord? Forbearing, what else? Ano pa? Forbearing, yun yung mga communicable. Pag sinabi natin communicable, hindi man 100% binibigay ng Lord, no? Sobrang loving mo na, pwede ka na mapako sa krus. So, hindi ganon. What I'm trying to say is may mga binibigay na partly. Kaya nga ang tawag sa atin is we aim to be like Christ. We will never be Christ, but we aim like Christ. Okay? So, yung Holy Spirit, yung communicable attributes, binibigay niya yun sa atin through the Holy Spirit. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na Christian ka, hindi ka mapagmahal. Okay, take note. Ganito kasi ako hindi pwede. Binabago tayo ng Lord. Okay po? Amen? Amen to that. Okay. What else? Hindi pwede na unforgiving tayo. God is God is a God of forgiveness So, anong kailangan mo? Mapapatawad ka pa rin.
Kasi yun yung tamang gawin. Okay? Forbearing. Diba? May mga time na ganito yung ano mo, ganito yung tigas ng ulo ng anak mo. Ano talagang gusto mo ng, ako ganyan yung nanay ko sa akin. Gusto na akong lapirutin na, nandito pala nanay ko. Gusto na akong lapirutin ng nanay ko dun sa sobrang tigas ng ulo ko eh. Pero, di ba, makikita natin na bilang isang magulang, because alam mo na anak mo siya, magmamahal ka pa rin. And it reflects God's character. Okay? Lalo na pag naging Christian ka. So, makikita po natin dito, hindi natin pwedeng sabihin yung mga bagay na pinasa sa atin ng Lord. Ang kailangan lang natin is reintegrate. I-ask natin sa Holy Spirit, paano natin matututunan? Kasi hindi natin nature yun. Pero dahil may bago na tayong nature, kailangan natin siya matutunan. Okay? And what will be, sabi dito, He makes us holy, He makes us holy through the Holy Spirit because He is holy. Katulad ng sinabi ko kanina. And what else? I am the Lord who sanctifies. That's why what is the stages of, what is the stages of Christianity? You were redeemed, you were sanctified, and you were the last to be glorified. Okay? So, you were redeemed, sanctified, and glorified. Okay? Wala po doon carnality Hindi po stages po. Walang stage po na gano'n ng Christianity. Okay? And then, ano pa po dito? The purpose is fellowship with Him and live in His presence. That's why I use the word fellowship. Kaya nga po, when you try to live in flesh, or according to your flesh, ano nangyayari? You grieve the Holy Spirit. So, anong gagawin mo? You have to surrender your life, and you have to surrender your attitude, your character, para mamuhay ang Lord sa buhay mo. Okay, fellowship ang pinag-uusapan natin, ha? Hindi ko po pinag-uusapan yung hindi natin pag-uusapan yung relationship. Kasi pag naging believer ka na, fellowship po yun. Para mag-retain ka ng fellowship sa presence ng ating Panginoon. Because God is holy and you are not. Okay? So, okay na po tayo dun, no? I-ano na natin to sa last. Tapos, kung aabot tayo sa first part, ibibigay ko na rin yung natin sa first part. Tinatapos ko pa kasi. Okay po. Ang book naman po yan. Same pa rin. Hindi. Overview lang to. Ibe-breakdown natin yun afterwards. Kasi pag overview lang, hindi nyo pa rin masyadong So, kailangan natin siyang breakdown. Pero hindi ko i-breakdown. Yung sunod-sunod na natin, na part, 7 part, diba? Ito yung first part. So, next week natin itong number 5. Maikli lang po tingin ko. Okay po. So, tapos na po tayo. So, sino pong pwede mag-pray in closing? Carla? Pa-close mo. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you. We honor you. We adore you, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito na sa buhay po ng bawat isa, sa natutunan po namin sa continuous ng Leviticus. Salamat po sa buhay ni Pastora Gin na iyong ginamit para maibahagi ang iyong salita at sa amin po na kapatiran na maisabuhay po namin ito. Pinupuri ka namin, sinasamba in Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Okay na, Kim. Salamat. Next week ulit. Pray kayo. She's full na. Pag may tanong kayo, message pa. Paano pa naman yung tunog ng tiyan niya? Tapos sabi ko, Wala ba akong sabi ko dyan pa lang ang makiat ang tunog. Nandito ka ng Sabado? Ay, hindi. Ay, nabingi po pahuli kami dito. Diba? Pwede ka tayo pwede ka mag-share daw ng devotion. Ikaw na kayo. Sige, ganyan na. Sige. Ha? lang. Sige, Balik ako dyan. Nice to meet you. Nice to meet you. Patayin ko na itong video. Ha? Patayin ko na yung video. Ay, Ay, patay ito na si to. Kito. Ito,